Jinu Zhang. Umabot sa 8,000 ang gastos sa pagtanggap. Ang kumpanya ay sagot ang 1,000. Iyong natitira, hati na lang tayo. Nakipagtulungan ako sa kumpanya para sa kontratang 1 bilyon. Gusto mo ba talagang hati tayo sa kain? Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan ito? Hindi ako ang magsisisi. Jinu Zhang, kamusta pa? Masaya kayo na MBA? Masaya, lubos na masaya. Xiao Shu. Lahat ng mga proyekto sa hinahara. Ikaw na hahanapin ko. Salamat na lang, Zhang. Yung kontrata, dadalhin ko sa'yo. Oh, si Zhang nandito na. Salamat, Zhang. Zhang, anong nangyari sa'yo? Samahan kita sa banyo. Tulungan niyo si Zhang. Inging. Ito ang resibo para sa pagsalubong kay MR Zhang. Ikaw nang bahala sa reimbursement. Inging. Tika, malayara ito. Ginastos kay MR Zhang 8,000. Bakit 1,000 lang na reimburso? Walang mali. Patakaran na kumpanya. Ang maksimong gastos sa pagsalubong ay 1,000 lang. Matagal ka na sa trabaho. Hindi mo ba alam yun? 1,000 lang para sa pagsalubong kay MR Zhang. Hindi ba masyadong kuripotan? Ginagamit ang pera ng kumpanya para magyabang. Akala mo babahay mo ang kumpanya? Si Zhang, 1 bilyon ang halaga ng Dell. Gumastos ng 10,000 para sa reception. Anong gayon? Kahit gumastos ka ng 1,000,000 para sa hapunan ni Zhang. Anong pakialam ko? Ang patakaran ng kumpanya ay malinaw. Ang gastos ay hindi dapat lumampas sa 1,000. Sinusunod ko lang ang mga patakaran ng kumpanya. Bukod pa diyan, pwede mo namang ayayin si Zhang kumain ng barbecue o hotpot. Kayang-kaya ng budget na hindi lalampas ng 1,000. Kailangan ba talaga mapakabongga para magmukhang malaki? CCMO pa sino? Iyon ba simpleng pagkain? Hindi pakikisama. Kung babawasan mo ang satsat, 1,000 na lang. Kunin mo o hindi, bahala ka. Hindi pa tapos. Teng, inin. Ano nung ugali yan? Limitado sa pagkilos kapag kausap ang kliyente. Ano ang trabaho? Bahala kayo diyan. Anong koneksyon yan sa akin? Ano ba ang ingi mo? Sakto ang dating nayo, Minister Chan. Sa pagkakataong ito, gumastos si Manager Zhang ng 8,000. Nagabono ay KO, pero isang libo lang Minister Chen, naya. para sa reimbursement ng bawat sales staff, lagi akong striktong sumusunod sa patakaran ng kumpanya. Pero si Manager Su, pinipilit niya akong i-reimburse ang 8,000. Kung ibigay ko yon, paano kapag nalaman na ibang tao? Hindi ba't pinapapasok mo rin ako sa maling gawain? Tama si Accountant Tang, reimbursement dapat ayon sa regulasyon ng kumpanya. Kung hindi, humihingi ka ng 8,000. Paano magpapatakbo ng kumpanya bukas kung ganito? Minister Chen, matagal ka sa negosyo. Kung hindi mo maasikaso si MR Zhang ngayong pagkakataon, paano pipirmahan ang kontrata na nagkakahalaga ng Kung sapat ang kakayahan mo, kahit sa kalsada lang kayo kumain, pipirma si MR Zhang. Tinitignan ng kliyente ang kalidad ng ating kumpanya. Akala mo puro kain lang ito. Ang laki ng boss, halos lahat ng pagkain na tikman na niya. Ikaw pa talaga ang kailangang Taga Sales, ikaw ang manager, ikaw ang megabone. Isipin mo na lang, kontribusyon mo ito para sa kumpanya. para sa deal na ito. Uminom ako hanggang dumugo ang tiyan ko. Hindi lang pera para sa ospital ang binayaran ko. Hati na rin para sa pagtanggap ng kliyente. Bekikanan? iyong problema ay dahil sa maluhong pamumuhay. Kinalaman ba ng kumpanya iyon? Nandun ako noong araw na iyon, si Chen Minister, kitang-kita ko si Tsuping An na uminom na alak. At mayroon pang babaeng sumasayaw para sa kanya. Tsuping An, isinama mo pa si Zhang General sa iyong bish. Ginagawa ba para sa pagtanggap ng o para lang mapuno ang sarili mong kagustuhan? Sabar yan, supingin. Huwag ka na magpaliwanag. Ministro Chen, noong gabing iyon, andon ako buong oras. Sa simula, akala kayo pa na. Sobrang galing naya. Pero hindi ko inakala, nagagamit siya ng ganitong maruruming paraan para akitin si MR Zhang. Kahit aso, gamit ang ganitong paraan, kayang makakuha ng malaking kontreta.
Ikaw na sales champion. Ganito lang din pala. Anong sabi mo, Teng? Inging? Ulitin mo. Hindi lang ulitin. Kahit 10 o 10 ulit, kahit aso pa yan. Gamit ang ganitong paraan, nakakakuha ka pa rin na malaking kontrata. Wala itong kinalaman sa abilidad mo. Puro diskarte ang ginagawa mo. Ikaw. Tama na, Su Pingin. Hindi ikaw ang may-ari ng kumpanya. Kunin ang libo at umalis. O wala kang makukuha kahit piso. Hindi ko kayang makipagtalo sa inyo. Ibalik mo ito sa akin. Hindi nyo ito maaprubahan. Walang makakagawa niyan. Si Su Pingin, ang lakas ng loob, tinatakot ang finance sa harap ko. Maniwala o hindi, di ka makakasingil. Ganyan pala ang laro nyo ha. Pupuntahan ko si President Lin. Ipaayos ko ito sa kanya. Bayaw, anong gagawin natin? Si Su Pingin ang top sales natin. Pinupunteriya natin siya ng ganito. Magagalit si Lin. Huwag kang mag-alala, Ying. Hindi lang kita pababayaan na mawalan ng trabaho. Pati na rin may promote at madagdagan ang sahod mo. Tapusin na natin, may karugtong pa. Lin, nagastos ko ang 8,000 sa reception ni Zhang. Paki-reimburse. Hanapin mo na lang ang finance. Bakit mo pa ako Yung finance, 1,000 ang ni-reimburse. Natitira ako na magabot. Ano? May ganito palang sitwasyon. Sinong taga-finance? Tawagin ngayon. MS Lin, naimbestigahan ko na ang bagay na ito. Ayon sa patakaran ng kumpanya, hindi dapat lalampas sa 1,000 ang gastos sa pagtanggap. Sumunod lang ako sa rules ng kumpanya. Bukod pa rito, lahat ng business personnel ganito rin ang ginagawa. Siya hindi sumusunod sa regulations ng kumpanya. Kung i-cover gastos niya, lahat ng ibang empleyado pwede rin? Ganon na rin ba lahat ng empleyado? Ang order ni Marzhang, kapareho ba ng ibang empleyado? 1 bilyon ang halaga ng order na iyon. Huwag pag-usapan ang 8,000 ginamit pa. 10,000 man, I reimburse agad kay Manager Su. Chairman Lin, hindi kasalanan ni accountantang ito. Si Suping ang nakunwaring naghahandle ng client meetings. Pero ginagamit niya ang pera para sa layaw. Kung ganito ang sales agent, paano unlad ang kumpanya? Huwag mong sabihing layo lang, basta't masecure niya ang 1 bilyong deal. Kahit matulog siya buong araw sa bahay. Wala namang case sa DBA. Pero young deal na yun, hindi kay Supingin. Ano? Tapos na. May kasunod pa. Sino ang pumirma niyan? Si Accountant Tang. Chin manager, nagbabayro itong order. 3 buwan kong pinagtrabahuhan bago nakuha ang pirma. Siya, accountant lang, walang alam sa negosyo. Ipiliin ba ni boss Zhang na pumirma sa kanya? Ang deal na to. Talaga akong pumirma niyan. Tingnan mo ang pirma sa likod. Ikaw na talaga. Paano nangyari yon? Ako ang pumirma sa kontrata. Hoy, Manager Su. Ang tanging alam mo lang ay magparty, uminom kasama ang mga babae, sobrang saya mo pa. Paano mo naman matatandaan yon? Ako ang pumirma sa kontratang iyon. Si accountant Tang ay direktang kinuha dahil walang pwesto sa business department na assign siya sa finance. Sayang naman, napakagaling na tao ang hindi nabibigyang pansin. Magaling Supingin. Hindi ka pumirma ng kontrata. Inisip mong gamitin pera ng kumpanya para sa luho. Sayang at ganito pa ang tiwala ko sa iyo. Chairman Lin, ako. Alalayan ko kayo papunta sa banyo. Hindi. Alalayan SI, General Manager Zhang. Alam kayo na siya ang pumirma ng pangalan habang inaalalayan ko si General Manager Zhang. Tapos na Itutulo pa. Nakasulat sa papel, pangalan ni Tang Yinging. Magdidahilan ka pa BA, bilang veteranong sales, imbes na maging halimbawa, nakuha mo pang agawin ang credit ng mga baguhan. Walang hiya ka ba talaga? AKO, Ron Onyaga, sino pa ang makakakuha ng order kay Ginoong Zhang? Hindi naman dahil sa sobrang galing mo. Pinili ni Ginoong Zhang ang Jiahua Group, hindi dahil sa'yo. Kung hindi, wala kang kwenta. 5 taon akong naging sales champion. Nagambag ako ng orders na 10 bilyon pa. Sasabihin mo wala akong kwenta. Chairman Lin, talaga bang? Ang tagumpay na ito. Ibigay na lang kay Manager Chu. Kung hindi, baka balikan niya ako balang araw. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa bagay na ito. Makinig kayong lahat. Inanunsyo ko na simulang gayon.
Si Tang Yinging itatalaga bilang manager ng business department. Ala, totoo ba yan? Isa lang siyang accountant. Nang maging manager ng sales department. Si Manager Tsu naman. 5 taong sunod-sunod na sales champion. Anong inisip ni Boss Lin? Siya ang manager ng sales. Ako. Ikaw, magsimula ka sa pinakababang posisyon ng kumpanya. O hindi, matutong maging tao muna. Going ordinary ang sales staff? Ano bang ibig sabihin nito? Ang performance Ay pinaghirapan ni Manager Tsu, hindi ito patas. Para sa suporta kay Manager Tsu, sana muling pag-isipan. ang desisyong ito. Para sa suporta namin kay Manager Tsu. Pamela. Tanggapin ang demotion. O umalis na lang. Ang Jiahua Group ay hindi kailangan ng ganitong klaseng pesteng tao. Ho, Mr. Zhang. Marlene, ang empleyado ng inyong grupo ay profesional. Tugma sa gusto ko, kaya napagdesisyonan ko. Dagdagan ng 50 milyon. Maraming salamat, Mr. Zhang. Narinig mo, PA? Sabi na, Masaya siya sa trabaho na ingin. Magdadagdag pa ng 50 milyon na puhunan. Magaling si Tang Yinging, double ang sweldo. Salamat, Mr. Lin. Kung hindi kayo patas, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako makatarungan. Mr. Zhang, ag-entertain sa inyo umabot ng 8,000. Ang kumpanya magre-reimburse lang ng 1,000. Yang narahati nateyo. Lin Xian, kung kunin ang order ni Mr. Zhang, kaya ko rin si Rain ang kooperasyon na ito. To be continued, hindi pa tapos ang kwento. Manager Tang. Mahal yata ang baga mo. 10,000 piso lang. Mura lang ito. 10,000 piso and Manager Tang pagkatapos ng order ni Mr. Zhang. Parang walang halaga ang pera. Para sa order na ito, may bonus na 1 milyon. Bumili pa ako ng maliit na Audi para sa madaling biyahe. Kung hindi, itong bagong Valentino na sapatos ko laging natatalisod. Ikaw talaga, Manager Tang, ang galing mo. 3 buwan pa lang sa kumpanya. Nakakuha ka na ng malaking deal na ganito. Pero ako, sa susunod, Mag-aaral talaga ako sa'yo. Bibili rin ako ng Audi. magsusot rin ng Valentino. Basta kayo, magtrabaho ng mabuti. Magsikap ng husto. Kahit ang guard sa labas ng pintuan. Kayang-kaya niyang makuha ang malalaking debt. Hindi tulad na iba diyan, ha? Gumagamit pa ng mga maduming paraan. Akala mo naman kung gaano kagaling. Manager Tong, sa susunod, dapat kaming lahat. Sumunod sa inyo. Turuan kami ng maayos. Walang problema. Kayong lahat ay mga tao ko. Basta may makakain ako, may parte rin kayo. Isang higop na je sabo na je ka. Mamaya darating si Ginong Zhang para pumirma. Pagdating ang bonus, hati tayo lahat. Salama, Manager Tong. Sana pagdating ni Ginoong Zhang, makatawa ka pa rin. Wakis, abangan ang susunod. Ang dating sales champion, naiinggit sa akin? Nainggit sa'yo. Biro mo, mandaraya ka, at ang ninakaw na bagay ay di mapapanatili. Tuping en, naintindihan kita. Dati kang champion, pero hindi mo pwedeng sisihin na mas magaling ako kaysa sayo. Paratangin mo ako. Paratangin ka, sinamantala mo habang inaakay ko si Zhang sa banyo, alihim kang pumirma ng pangalan. Ang ganitong mababang paraan, kailangan pa bang paratangin? May ganito bang Todebier yan? may ganito bang nangyari? Su Pingin. Gayon, ako ang boss mo. Inutusan kita na agad lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Bibigyan pa kita ng 1,000 piso. Kung hindi, wala kang makukuha ni isang kusing. Akala mo si Ginoong Zhang ang makikipag-renew sa'yo. Huwag nang mangarap. Ikaw. Wala ka na ang pag-asa. Itong 1,000 piso, gamitin mo na lang pambayad utang. Anong ibig mong sabihin? Ang bagay na hindi sa'yo, walang silbi kahit agawin mo. Hintayin mo na lang na si Lin Kuan ang magtanong sa'yo. Su Pingin. Bukod sa galit na walang silbi, ano pa bang kaya mo? Kahit wala ka, pipirma pa rin si Mr. Zhang sa akin. Iraw. Ang tinatawag na kakayahan. Anong karapatan mo? Naturuan ako kung paano gawin ang mga bagay. Huwag kang mag-alala. Hindi na darating si Mr. Zhang. Dumating si Mr. Zhang. Su Pingin, dumating na ang panahon kayo. Pagkatapos kong pumirma, malilintikan ka. Dumating na po kayo, Ginoong Zhang. Handa na ang meeting room. Hinihintay namin kayo para pumirma. Pasok, Ginoong Zhang. Pirma, anong pirma?
Ano pong ibig sabihin nito, Ginoong Zhang? Ang ugali ng kumpanya Jiahua, may mukha ka pang Ginoong Zhang, baka meron lang po tayong hindi pagkakaintindihan? Maayos naman po kami ah. Noong tinanggap po namin kayo, hindi pumayag, nagustuhan nyo na Nagustuhan? Kahit pinakabasic na sincerity, wala kayo. Paano nyo masasabing masaya ako? Simula ngayon. Binabawi ng Global Group ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa Jiahua Group. Zhang, buong puso kaming nagpapakita ng sincerity. Ano talagang nangyari? 1 bilyong proyekto, pero ginamitan nyo ng 1,000 budget para sa hospitality. Wala kayong kahit pinakabasic na sincerity. Bakit ako makikipag-partner sa inyo? Ang kita na nakasar. Nagkalakas pa ng loob magsumbong kay Zhang. Zhang. Ang budget namin para sa regular na reception ay talagang 1,000, pero para sa inyo, ginamit namin ang 8,000. Walong libo. Yan e respeto kao ke Chupinyon. Zhang Zong, ano ito? May kontrata tayo, pag-usapan natin ng maayos. Gazhangzong. Kung may pagkukulang, sabihin nyo lang. Lin Zuan, ang galing mo talaga ha. Pinapabayad mo ang empleyado mo para entertainin ang kliyente. Nakakahiya ka bilang negosyante. Suping An, ang lakas ng loob mong magreklamo. Zhangzong, huwag kayong magalit. Para pa sa Supingin, Hindi pa ibababa ko ang presyo ng isa pang baha. Huvak na. Sinabi ko na kanina, simula ngayon, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa grupo ng Jiahua. Ginoong Zhang, sandali lang. Anong nangyayari dito? Nangako ba si Ginoong Zhang na pipirma ng kontrata? Bakit pinawi? Ang ibig sabihin ni Ginoong Zhang, halata naman 1 bilyong order ito. 1,000 piso para sa makakaapekto ito sa ating grupo. Maghang Kirapat. Chairman Lin, hindi todo. Dahil sa pagsalita ni Suping An na masama tungkol sa atin kay General Manager Zhang, kinansela niya ang kooperasyon. Ano? Sinasabing 1,000 ang gastos sa pagtanggap ng bisita. Ngunit, 8,000 yuan ang ginastos para kay General Manager. Si Suping An ang ayaw magbayad ng gastos. Ayaw mag-ambag sa kumpanya, kaya siniraan kami kay General Manager Zhang na humantong sa kolaborasyong ito. Kinansela na. Narinig mo rin kanina, Lindong. Klaro na sina Suping An at Zhang ang nagsumbong. Kung hindi, paanong nalaman ni Zhang ang tungkol sa paunang pera? Suping An, hindi sa binibilang ko, pero ang tagal mo na sa kumpanya, ang dami mong kinita. Magbigay na ambag sa kumpanya. Kailangan bang magsumbong kay Zhang? Supingin. Traidor. Inalagaan kita ng matagal. Ang lakas ng loob mong traidorin ak. Tapos na. Si Tang Yingning ang naunang kumuha ng order ko at siningil pa ako para sa pagdasikaso. Bakit ako tinatawag? Ikaw ang matagal ng empleyado ng Jiahua Group. Pinautang ka para bigyan ka ng para ito sa grupo. Erisa pa. Huwag magreklamo sa kumuha ng order mo. Kung talagang magaling ka, ikaw sana ang pangalan na nakalagay sa kontrata ni Zhang. Una, dapat ituring ang kumpanya na sariling bahay. Kung lahat ng tao kasing makasarili mo, paano pa magpapatakbo ng kumpanya? Pinapagawa niyo akong ituring ang grupo na parang itinerary inyo BA. Shupingam, tama na. Pag natapos ko tong bagay na to, bahala ka sa akin. Tang Yingning, tumawag kay Zhang, ayusin niyo at pumili ng magandang hotel sa Heizhou. Ipakita yung sinseridad. Sige. Hoy, Zhang Zhang. Sa tingin ko, may hindi tayo pagkakaunawaan. Nagpareserba ako sa magandang hotel sa Heizhou. Magtiwala ka, bibigyan kita ng pinakamagandang paliwanag. Sano ka BA? Anong karapatan mong imbitahan kumain? Zhangzong. Ilang araw nang nakalipas, magkasama pa tayong kumain. Maraming tao nakasama ko sa pagkain. Sano ka BA? Kung hindi dahil sa Mukha and I Supingin. makikikain ba ako sa'yo? Hello, Mr. Zhang. Mr. Zhang. Mr. Lin. Tinanggihan ni MR Zhang. MR Zhang, hindi ba dahil sa iyong koneksyon kaya pumirma siya? Bakit kahit isang kain hindi kayo makapag-ayos? Hindi kaya. Itong kasunduan, hindi pala ikaw ang may gawa nito. Chairman Lin, nakapirma sa kontrata ang pangalan ni Tang Yingning, kaya siya ang pumirma. Noong gabing iyon, masaya si Ginoong Zhang. Pero bakit kahit imbitahan kumain, tinanggihan? Dahil sa kanya. Sa harap ni Ginoong Zhang, sinabi ang masama tungkol sa kumpanya, kaya nagalit si Ginoong Zhang, kaya tumanggi na siyang kumain. Awaw. Noong gabing iyon, maganda ang impresyon ni Ginoong Zhang. Sigurado akong kinikilala ang kakayahan ko. Naiinggit si Suping An at sinadya niyang gumawa ng gulo. Gusto niya akong mapahiya sa'yo. Cute ka. Tawagan si MR Zhang, ayusin ang hapunan, at bawiin ang mali. At ipaliwanag mo na ikaw lang ang nagsalita ng masama. Ang order ni MR Zhang, simulat sa pool, ako ang humawa. Ano na mali ko na dapat bumawi?
Supingan, mahalagang order ni Emarzang para sa Heisaw sumit 1 buwan mo lang gayon. Kung maapektuhan ang kumpanya dahil sa iyo at hindi makakasali, huwag mo akong sisihin kapag tinanggal kita. Ang tagal ko nang nagsusumikap sa grupo. Wala kang konsiderasyon. Tatanggalin mo ako. Tama, ipababan kita sa buong industriya. Kaya isipin mo ito ng mabuti. Itong tawag, tatawagan ba o hindi? Sahi, kung hindi ka makatao, huwag mo akong sisihin kung ako'y mamalup. Tatawag, AKO. Mr. Zhang, gusto ko kayong ayayin kumain ng simpleng hapunan. To be continued. Chairman Lin, ito ang pinakamagarang nightclub sa Heisaw. Pag nakita ni Emarzang ang sinseridad natin, siguradong pipirma siya ng kontrata. Lemem, maayos ang napili niyong nightclub. Bagay kay Emarzang estilo. Hindi ako sang-ayon. Ang average na gastusin ay 1 milyon. Sobrang lampas ito sa budget ng pagtanggap. Su Pingen, ang taas ng posisyon ni Emarzang, saan pa ba siya pupunta kundi dito? Ito ang pinakaluksosong nightclub sa Heisaw. Walang iba kundi dito. Marlene, noong una, hindi ito ang sinabi ninyo. Ang budget para sa pagtanggap ay dapat limitado sa 1,000 piso. Kung ganito, kahigpit ang pamantayan. Ano ipapaliwanag sa ahente sa Ano maayos na pamahala? Paano mo ito ipapaliwanag? At sa Kajong, isang malaki at sikat na boss ang mag-aalinlangan dahil lang sa isang hapunan. Su Pingen, dapat isalang-alang ang kabuwang inter. Sa halip na maging masyadong makitid ang pananaw dito. Kung kinakailangan nating tanggapin si Ginoong Zhang, pwede. Pero kumpanya magre-reimburse lang ng 1,000. Ang natitirang halaga, siya ang mababayad. Kung hindi ako papa. Ay ka, Supingan, si Tang Yinging ang humahawak ng usapang negosyong gayon, hindi ikaw. Wala kang karapatan dito magdikta. Chairman Lin, ako na ang sasagot para sa gastos na to. Isipin na lang nating ambag ko ito sa kumpanya. Supingan, kita ganyan kadedikado asay Tang Yinging. Tingnan mo ang sarili mo. Di ba sinabi niya noon na kahit aso kayang makuha ng malalaking kontrata? Gayon, siya rin gumagamit ng ganiyang simpleng paraan. Wala ba talaga siyang kakayahan? Ginoong Lin, hindi gano yan. Medyo espesyal ang sitwasyon ngayong araw. Tungkol dito, may punto asay Supingan. Hindi pwedeng sirain ang mga patakaran ng grupo. Paano natin pamamahalaan ito sa hinaharap? Kung mas magaling ka kaysa kay Fupingan, ipakita gamit ang kakayahan mo. Palit tayo ng lugar. To be continued. Jilin, karaniwan akong nag-enjoy dito. Per tao, 100 lang. Kahit mabilis ang kain dito, ilalabas ng standard na 1,000 pang reception. Supingan. Anong klaseng lugar to? Si Jishang ay isang mataas na tao. Paano mo siya nadala dito? Chairman Lin, sinanod kayo on Udos na para makatipid ang grupo. Tayo 3 kasama si Ginoong Zhang. Apat na ron lang naman. Hindi ba palagi nyo akong tinuturuan na tratuhin ang grupo na parang pamilya? Pero hindi mo pwedeng. Linsuan, ito ba ang lugar na inayos nyo? Ganito ba ninyo ipinapakita ang sinseridad ng grupo? Ginoong Zhang, kalma lang po. Hindi kami pumunta dito para kumain. Nagatayan lang pa. Unagatayan lang. Chairman Lin. Bakit magpalit ng lugar? Di ba, Zhang Zong, ang laki ng boss, anong pagkain ang di pa niya natikman? Hindi dahil sa isang hapunan, hindi siya pipirma ng kontrat. Lanxion. Paano mo naman ako sinisiraan sa likuran? Ang ating lindong. Sinabi rin ikaw, Supingan. Tumajogat. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, tatanggalin kita kaagad. Patuloy sa susunod na kabanata. Mali ako na nagsalita ng sobra. Ako ang may mali, nagsalita ng sobra. Huwag ka munang magali, Zhang. Huwag ismolin ang maliit na tindahan. Tikman mo. Boss, ilabas na ang pagkain. Uy, pasensya na. Enaku. Ikaw si Zhang ng Global Group, di ba? Lagi kitang nakikita sa T. Hindi ko akalain na makikita kita ng personal ngayon. Magpa-picture tayo. Naku. Smile. Kainlang pa, salamat. Linsuan, ito ba ang lugar na inappoint mo? Hanzong, papalitan ang lugar. Zhang Zong, huwag mainit. Magbobok na ako ngayon. Sa buong Heisaw. Yang pinakagarbang nightclub. Teng, inging. Zhang Zong, paano pupunta sa nightclub? Mababa ang lugar na yan. Ang nightclub ay kadiri. Ang pumupunta sa ganong lugar, mababa ang pagkat. Zhang Zong, hindi kita tinutukoy. Ang sabi kayo,
Asay Su Pingon. Sapa na. Ang grupo ninyong Jiahua, huwag nang umasa na makikipagtulungan ako. Itutulwa. Zhang, puro ito'y isang malaking hindi pagkakaunawaan. Umalina. Zhang, puro ito'y isang malaking hindi pagkakaunawaan. Su Pingyan. Sadyang ginawa mo ba ito? Director Ling, talagang sinadya niya ito dahil si Zhang ay makikipagkontreta sa akin. Kaya niya ako galit na galit. Sinadyang manggulo sa harap ni Boss Zhang. Gusto kaniyang sarang. Ganyan lang, yan para. Si Rain ang del na to para ipakita kung gaano siya kahalaga. Anong kinalaman, KODN? Kayo ang nagbigay ng kondisyon. Kayo rin ang pumili ng hotel. Peti si Boss Zhang, kayo ang nagsabi na kausapin ko. Kung ang galing-galing mo, bakit hindi ikaw kumausap kay Boss Zhang? At saka si Boss Zhang, interesado siya sa Jiahua Group nin. Hindi mo mapipigilan ni hindi mo siya maaya para kumain ng simpleng hapunan. Problema mo, yan sa kakayahan. Hindi ganyan si Emarlin. Naalala ko sinabi mo noon, ang pakikitungo sa kliyente, hindi kailangan na magarbong gastos. Bakit iba ang ginagawa mong gayon? O baka naman wala ka talagang kaya? Kang ganon. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang maging manager. Emarlin, hindi ko ito kasalanan. Binigyan ka ng kumpanya ng magandang oportunidad pero di alam pahalagahan. Kasalanan KOBA? Kasalanan kayo? Lahat na ito kasalanan ni Suping N. Tuloy pa, abangan ang susunod. Ikaw ang nagsabi ng mga salitang iyon. Ako lang ang tagapaghati. Ano bang kinalaman ko dito? Ikaw. Sige na, Tang Inging. Huwag ka nang magpaliwanag. Ay, mali pala ako sa pagtitiwala sa'yo. Mukhang si Fuping An pa rin ang kailangang mag-asikaso kay Zhang. Director Lin. Karaniwang kasunduan. Una. Normal na 1,000 para sa pagtanggap, sapat na. Sinasabi ko pa rin. Ganito kalaking boss. Anong class ng pagkain ang hindi magdedesisyon ba siya sa kasunduan dahil lang sa isang hapunan? Pero sa pagkakataong ito, iba tayo. Narito tayo para humingi ng tawad kay Ginoong Zhang. Ano sa palagay mo, Ginoong Lin? Kung nasaktan kita. Tapos na yaya kitang mag-usap sa lugar par, mapapatawad mo ba ako? Siyempre hindi. Pumili ng ganitong lugar, wala kang sincerity. Nga, kung magsusorry tayo kay Boss Zhang, dapat sa mas maayos na lugar. Pero si Suping An, sinadya niyang dito tayo mag-usap para lalo niyang inisin si Boss Zhang. Wala talaga siyang balak na mag-renew tayo ng kontreta. Su Pingyan. Kaya kita pinanatili sa kumpanya dahil sa pinagsamahan natin. Hindi akalain, imbes na magpasalamat, sinira ang kumpanya at pakikipagtulungan kay Amar. Simulan gayon, tenggaw ka sa trabaho. Ayoko na kitang makita. Umalis ka agad sa harapan ko. Sige, ang trabaho nata kung sino gusto sa kinyanalin. Hindi na ako magtatrabaho rito. Hayop na yan. Sa wakas, umalis na siya. Itituloy. Cuyapiz. Ms. Zhang, biyat nandito ka? Sinabi ng katay ko na kinansela ang order. Pumunta ako para tanungin kung bakit. AKO yan. Supingin, alias ka ba o hindi? Gusto ko bang tawagin ang security para palayasin ka? Di mo ba nakikita na gayos na AKO ang gamit? Kuya Peace. Tinanggal ka na sa trabaho. Ang galing. Hindi ko ibig sabihin yon. Ang gusto ko lang sabihin ay, akabo ko lang din ng bagong grupo. Kung wala kang trabaho, pwede kang magtrabaho sa grupo. Gusto mong pumasok si Suping An sa grupo mo? Hindi ka ba natatakot na malugi agad ang bago mong grupo? May kakayahan at talento si Kuya Ping An. Bakit? Anong problema kung kunin ko siya sa kumpanya ko? Nakakatawa ka talaga. May kakayahan siya. Kung totoong may kakayahan siya. Bakit na hindi naya manling nakuha ang order anay Boss Zhang? Ano ang sinabi mo? Kuya Ping An, hindi mo nakuha ang order ni Bossam? Una, AKO pa na ang nakakahanan. Kunan mo man siya sa kumpanya mo, dagdag gastos ka lang dahil parang anailang yan. Sinasabi ko na sa'yo, huwag mo na lang pilitin. Kaya pala gali na gali ang statekao. Inaga ang order ni Kuya Ping An. Patal sikin si Kuya Ping An. Yan ay dahil bulag kayo. Kung hindi dahil sa sipag ni Kuya Ping An, hindi magkakaroon ng ganitong tagumpay ang Jiahua Group. Abangan ang susunod na kabanata. Ako ang business manager ng Jiahua Group. Alam kayo ang yugali anay pingin. Kung hindi ka makikinig, hintayin mo na lang. Isara ang pinto. Ikaw pala.
ikaw kumuha sa order ni Kuya Ping, gumagawa ng kalokohan sa likuran. Dahil sa'yo, natanggal siya sa trabaho. Ikaw na manager lan, wala ka rin palang kwenta. Oh, hindi. Hindi ikaw lang ang walang kwenta. Pati buong Jiahua Group, wala rin kwenta. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Ano ba talaga Anong nangyari? si Tang Yingying? Inaagaw ang deal ni manager. Kung hindi nga, halos 70% ng mga order sa grupo ay si Manager Tsu ang nakakuha. Biglang pagangat and I, Sigurado may kalokohan diyan. ano ka, BA? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob mangdikta sa harap ko? Naniniwala ka ba na kaya kitang ipa-blocklist sa bagong kumpanya mo? Tang Yingying, value ka, kilala mo ba siya? Isa lang siyang bagong boss ng kumpanya. Hindi ko siya binibigyan ng halaga. Ang lakas na J-Loop mong saktan ako. MGA Tao. May gumugulo sa kumpanya, itapon niyo ang dalawang tupalabas. Hintayin mo lang ako. Pagbabayaran mo yan. Net. Magasunod, abangan. Parang pamilyar ang taong ito. Lindong. Sino yung tao kanina? Isang kit na taong nagtatanggol kay Suping N. Walang magagawa, hindi makakaapekto. Lindong, anong kailangan mo? Ngayon wala na ang pakikipagtulungan kay General. Siguradong magkakaroon ng epekto sa Heizao Sumit. Pero, May bagong kumpanyang Heishan Group. Marone Siling powerful na backer. Kung makuha natin ang partnership sa Heishan, sa tingin ko may laban tayo sa Heizao Sumit. Si Lindong. Susabakin kayo, hindi na ako magkakamali uli. Lindong, sasamahan si Manager Tang. May kaibigan ako. Manager SA Huitian Group. Kung tutulungan niya tayo, Mas malaki ang sansa natin. Sige. Kung magkakatotoo ito, dodoblehin ang bonus ninyong dalawa. Salamat, Lindong. Sige. Miss Zhang. Pasensya na, Miss Sang, nadamay ka patuloy. walang problema. Jiaha Group, hindi ko kayo palalagpasin. Sakto, Kuya Pangong, lumipa ka na lang sa grupo ko. Kailangan namin ng mga tao. Kapag nandyan ka, makapalago ko ang kumpanya. Mapapawo talaga si Papa sa akin. Dahil taos puso ang imbitasyon ni Miss, hindi na maganda kung tatanggihan ko pa. Umapayag akong sumali sa Hui Cheng Group. Ang galing, Kuya. Dahil sa pagsali mo, sigurado akong makakalahok na ako sa sumit sa Haishaw 1 buwan mula ngayon. Pasensya na, medyo na-etset ako. Tuloy-tuloy pa, di pa tapos. Anak. Hindi tinutulan sa pagsisimula ng bagong grupo. Hindi kita sinuportahan dahil gusto kong makagawa ka ng sariling pangalan. Ano nangyari? San galang mo, pinakonta kao si Xiaoshu. Ni loloko mo ako. Hindi naman. Ginamit pangalan mo para mag-recruit Jiahua Group. L'action pinaleya si Pinangeu. Tutal wala na siyang trabaho, inimitahan ko siyang sumali sa kumpanya natin. Dilabi yun. Ano? Baliw na si Lin Xuan. Pinaleya Xiaoshu? Tutuong ang tinanggal ako. Sa mga taon, kung hindi dahil sa'yo. Anong kaapatan ng Jiahua Group para tumayo dito sa Haizhao? Si Lin Xuan, mukhang sinisira niya ang kumpanya. Anak. Tutulungan kitang magdesisyon. Ang posisyon ng pinuno ng departamento sa negosyo ng Huishan Group. Hayaan nating si Tsu ang kumuha nito. Tay, kahit hindi mo sabihin. Ang pinuno ng departamento, Itong posisyon. talagang inilaan ko na ito para kay Kuya Ping An. Ayo, ayo. O tama na pala. Kilala kong supplier. Maganda ang kalidad ng produkto niya. Ang presyo niya mas mababa ng 10% kaysa sa merkado. Puntahan natin siya. Ayo yan. Sa ganitong paraan, malaki ang mababawas sa gastos natin. Enaku, parang ewan kao cellphone kao sa opisina. Balikan kao. Hintayin mo ako dito. Sige. Uy, anong nangyari sa'yo? Sumakit ulit yan ko. Pahinga saglit, okay na. Magpahinga ka. Hindi pwede, kailangan may tao dito. Hindi kao pwedeng iwan. Ganito na ang oras. Bakit ka pa nagbante? Ganito na le. Magpahinga ka, ako ang magbabante. Pagpahinga mo, palitan mo ako. Sige, salama. Su Pingen. Bakit isa calling hamak na gordia? Sabi ko na mga ganitong tao. Paano magkakakilala ng mga big boss ng kumpanya? Tingin ko yung kuta na yon hindi talaga boss. Sa totoo lang, isang air na naghahanap ng quota. anong pakay nyo rito? Kemi, syempre nag-alok ng pakikipagtulungan. Pero ikaw, kahinaan na ang kumpanya mo.
Mahihirapan ka sa mabibigat na trabaho. Kayo. Umunta kayo rito. Makipagtulungan tayo. Misteryosong taga-suporta ng Huichan Group. Kahit walang order kay Ginoong Zhang, basta may order mula sa Huichan Group. May karapatan ang Jiahua Group na sumali sa Haixiao Summit. At kapag napirmahan natin ito, ang bonus namin ng bayaw ko, siguradong dodobo pa. Hindi tulad mo, na basurang gwardiya lang. 3,000 lang ba kada buwan? Ano, tinawag, imo siyang bayo? Usia ang hipag kayo. Bakit ko siya pinapahalagahan ng husto? At binigay ko sa kanya ang order. Kaya pala, isang bagong pasok na accountant may karapatang sumama sa akin kay Emarza. Ganon pala. Ang mamaraan nyo pala ito. Lano niyong agawin ang order ko para matanggal ako sa kumpanya at siya ang gawing sales manager. Tama, makhang hindi ka naman ganan kababawa. Ang lakas niyo, hindi ba kayo natatakot kay Lin Chuan? Ikaw na lang ngayon isang mabahong gwardiya. Ay kabiye, asay, maniniwala si Madam Lin sa sinasabi mo, ang mga kontreta ni Ginoong Zhang ay ako ang pumirma. Iyon ang patunay ng talento ko. Tama na kayo. Nagmamadali kami. Ipaalam sa head ng business department. Sabihin mo na may tao mula sa Jiahua Group at kailangan namin siyang makausap. Umiwi na, hindi kayo kapansinin ng business department manager. Ano kabiye? Isa ka lang alagang aso na nagbabantay ng pinto. Kakapiranggot na kapangyarihan sa kamay, gusto mo nang abusuin. Si Supingan, malalaking kliyente kami. Kapag nasira ang dial, hindi ka makakalusot. Bilisan mo, tawagin mo. Hindi na kailangan. Ako ang tinatawag niyong ministro. Ano, ikaw ang ministro. Imposible. Hindi toriyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikipagdel sa taong may problema sa ugali. Maniniwala kami, simula nung pumasok kami rito, naka-uniforme ka pang security. Gusto mo magpaka-leader? Ikaw, isang mabahong gwardiya lang, akala mo kung sino ka. Wala kang gana mag-isapis. Tingnan kung makukuha itong kasunduan. Cute ka ha. Gayon may isa ka na namang kasalanan. Nagpapanggap bilang ministro ng Huichan Group. Nangahas kapigilan akong makita ang ministro. Bibigyan kita ng pagkakataon, ipaalam sa ministro. Kung hindi, isusumbong kita. Siguraduhin kung wala ng mabahong gwardyas. Sino ang dumating? Hindi pwedeng magtulungan. Ayaw tumanggap ng magandang alok, mga kid. Pinapalaban nyo ang sarili nyo sa Jiahua Group. Tingnan natin kung hindi kayo itik. Tumigil kayo. Anong ginagawa nyo? Sino kabiye? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. Ako si Zaunan, sekretaryo ng chairman ng Huichan Group. Pakikialam ba yan? Ano? Sekretaryo ka ng chairman. Ah, si Sekretaryo Yo. Matagal magpapakilala muna ako. Ako ang head ng department ng negosyo sa Jiahua Group at ito ang aming manager. Narito kami para makipag-collaborate. Nakikipag-usap ka sa HEP para sa kooperasyon. Oh, pero Hinarang kami na masungit ninyong gwardiya. Masungit na gwardiya ang sabi mo. Sekretarya Zhao, ang gwardiya na dating empleyado ng Jiahua Group na natanggal. Matapos maalis, nagtanim ng galit. Kaya gusto niyang gumanti sa pamamagitan ng pagharang sa amin. Proyekto na higit pa sa bilyon. Kung siya ang makakaabala sa inyo. Sino ang mananagot para diyan? Kung mawala ang kontretang ito sa inyo. Para sa inyong bagong tatag na kumpanya, napakalaking dagok iyon. Bukod pa rito, ang kita na to, naglakas loob pang mapanggap na ministro. Hinihiling kong tanggalin niyo siya agad. Sinasabi nyo na nagpanggap siya na ministro. At gusto nyo na palisin ko siya. Tama, kung hindi, ang aming grupo ay hindi makikipagtulungan sa inyong Huichan Group. Sa totalang, sikat ang Jiahua Group dito, SA Haijiao. Dilatan nyo ang mga mata nyo at tingnan ng maigi. Siya ang hinahanap nyong ministro. Ano? Itituloy, abangan ang susunod. imposible, Jan. Si Secretary Zhao, karaniwang security guard. Paano siya naging ministro? Baka Sekretaryo ng chairman ako. Walang pagbabago sa personnel na di ko alam. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Ministro ako ng Business Department Huichan Group. Hindi kayo naniniwala at i-nilate niyo pa ako. Ngayon sasabihin ko, tandaan niyo ito. Hanggat nandito pa ako sa posisyon, hindi kami makikipagkasundo sa Jiahua Group. Patay tayo diyan. Pag di nakuha ang kasunduan, mawawala ang posisyon ko bilang manager at trabaho ko. Hindi pwedeng mangyari ito. Minister Tsu, sinasabi ko na dati pa, malakas ang kakayahan mo, kahit saan ka pumunta, makakahanap ka ng sarili mong lugar. Tama ba, Baya? kapag talentado, kahit saan makikilala naman yan. Ang toto. Nagbibiro kami. Maliit lang. Sa tagal natin magkasama.
Paano kami maglalakas loob insultuhin ka? Biro lang. Kung bawat isa sa inyo isampalin ko at sasabihin na biro lang, matatanggap niyo ba? Ministro Su, pasensya po, talagang alam ko na ang mali ko. Ako'y hindi naging kalmado. Ako'y hindi masyadong maingat. Nakikiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ko makuha ang kontrata na ito, mawawala ang trabaho ko. Ngayon ang iniisip mo ang pagkawala ng trabaho mo. Alam nyo ba dahil sa inyo? Nawala na ako ng trabaho. Pero tika, DBA Maroon ka trabaho na yon? Ministro, naisip mo ba na swerte sa hindi inaasahan? Di ba? Oo, tignan mo. Alam naman naming hindi sapat ang posisyon mo sa Jiahua Group, kaya nga, tama na. Hindi na kaya makipagtalo sa inyo. Ibalik kay Ling Chuan ang habang nandito ako, hindi makikipagtulungan ang Jiahua. Tapos na tayo. Xiao Su, ang tagal na nating magkasama sa trabaho. Kunin mo ang operasyon. Trabaho ing hipag kayo nawala. Asawa kayo gusto na kang iwan. Xiao Su. Su, alam kong nagkamali ako. Basta pumayag ka makipagtulungan sa akin, kahit ano pa ang ipagawa mo, gagawin ko. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi kayo nagsisisi, kundi natatakot lang. Ugalin nyo bago ako naging ministro. Iyan ang tunay niyong pagkatao. MGA Tao. Samahan na sila palabas. Secretary Su. Huvak. Chen, naparito ka ba para makipag-ayos sa business minister? Anong nangyayari dito? Nainsulto namin ang ministro. Ang collaboration na to. Hindi na matutuloy, napahiya si ministro. Paanong mangyayari yan? Kakadating lang ni ministro at chairman, nag-usap sila tungkol sa trabaho. Paano niyo siya na offen kanina? Siya. Siya BA ang ministro? Kahit hindi ko pa nakikilala ang bagong ministro ng business department. Siguradong hindi siya yon. Isang walang kwentang gwardiya lang, nagtatangkang manloko. Anong biro 2? Sabihin nyo, halata naman sa suot niya. Isa lang siyang mabahong guwardiya. Ano daw, mabahong gwardiya? To be continued. Huwag magkamali, Xiao Wang. Sinabi ni Secretary Zhao, siya ang bagong ministro. Nga si Secretary Zhou. Di naman siguro nagsisinanggaling DB. Secretary Zhou, guwardiya siya. Paano mo masasabing siya ang bagong ministro? Wang Cheng, makingat ka, kakao po ni Minister Xu. Normal lang na di imuntag pi Asia. Kahit di ko kilala ang bagong ministro. Pero imposibleng siya, isang mabahong guwardiya. Ikaf. Zik Xiao Wang. Pero kung di siya head, bakit tutulungan siya ni Secretary Zhao? Baya. Alam ko na, may relasyon silang dalawa. Kung hindi, bakit tutulungan ng sekretarya ng chairman ang isang mabahong gwardiya? Una, make sense na ngayon. Huwag kang magsalita ng walang Junan. Ikaw na sekretarya ng chairman. Nakipagkalas ka sa isang hamak na guwardiya? Hindi ka ba natatakot na magalit ang chairman? Wang Cheng, manager pero naniniwala sa kawalang katuturang usapan. Ikaf, Xu Pingan. Kaya pala mabilis kang alis sa grupo. May paborito ka pala dito. Sayang naman. Ang pagpapanggap bilang direktor ng business department, kahit sekretarya ng chairman, Hindi pwede. Oon ga. Kung maantala ito, pag-cooperate ng dalawang grupo. Ang responsibilidad na ito, isang simpleng sekretarya. Hindi kayang akuin. Chen, halika na, dadalhin ko kayo sa ministro. Tingnan ko kung sinong maglalakas loob na humarang. Tumigil ka. Sinabi ng ministro na hindi papasukin. Wala sa inyo ang pwedeng Secretary Zhao, sinasalaula mo pag-unlad ng kumpanya. Ikaw, manager ng grupo, hindi nag-imbestiga ng maayos at nagpapakalat ng isyu. Sino ang humahadlang sa pag-unlad ng May lakas loob ka magsalita tungkol sa iba. Secretary ka pa naman ng chairman. May relasyon ka sa isang pangkaraniwang gwardiya, hindi ka ba nahihiya? Kapag nalaman yan ng chairman, hindi ba niya ikaw tatanggalin? Secretary Zhou, huwag kang masyadong mayabang. Pagkatapos makipag-usap sa ministro, makikipagkita rin kami sa chairman. Sa oras na iyon, siguradong sasabihin ko sa chairman ang kahihiyan mo. Tama. At saka yung pagtulong mo sa ipinagmamalaki mong bantay ngayong araw. Grabe kayo, masyado kayong mayabang. Habang nandito ako, wala kayong papasukin. Kung gusto nilang makita si ministro, hayaan mo silang pumunta. Mabuti naman at naisip mo yan, bantay. Kung ganito ang mangyayari, bakit nag-abala? Huwag magalala ang kalokohan niyo. Siguradong sasabihin ko kay presidente. Gusto kong makita ito pagkatapos niyong makita. Ano kaya ang magiging reaksyon niyo? Ministro, may gustong makipag-usap tungkol sa hinaharap na pakikipagtulungan. Pasik.
Ministro ng negosyo ng Jia Hua Group. Ito ang tagapamahala ng negosyo. Gusto niyang makipag-usap. Ikaw pala. Tuloy ang kwento, abangan ang susunod na kabanata. Suppressa ka, BA? Nagilit ka? Ikaw. Paano ka napunta rito? Todo, ikaw na ang ministro? Ito ang opisina ng ministro. Nakaupo siya dito, sino PABA kundi ang ministro. Tapos na. Lahat tapos na. Hindi nyo naman siguro talaga pinaniwalaan ang mga kalokohan niya, di ba? Si Wang, nandito sa opisina ng ministro ngayon. Paano magiging pek? Huwag niyong kalimutan, isa lang siyang gwardya. Kahit may susi siya sa opisina ng chairman, natural lang yon. Siyempre kailangan niyang magronda tuwing 10 oras ng gabi. Ayos ikaw na inutil. Parang seryoso ka na ata sa acting mo, ha? Kaya nga ha. Akala ko, nagkukunwari kayong walang alam. Hindi ko inakalang talagang tanga kayo. Cute mo naman. Balak ko kausapin mamaya, pero huwag kaming sisihin kung bastos kami. Kung paulit-uli siyang nagpapanggap na ministro, edi pagbigyan na natin siya, hulihin siya, dalhin sa tunay na ministro bilang alay. Pag dumating ang oras, matutuloy na din ang usapan nyo. May punto ka. Pag dumating ang oras, hati tayo sa credit. Gavin na. Anong ginagawa nyo? Kapag nalaman ng chairman ang tungkol dito, kayo ay Umalis kayo. Hintayin nyo na mahuli ko ang nagpapanggap na ministro. Ibibigay alam ko sa chairman tungkol sa inyo. Magsisisi kayo. Magsisisi ba kami? Ang Yusupeng to. Ayusin natin ngayon na maayos. Tu migil caillou. Bitawan mo ang kamekao. hindi ko inasahan na ikaw na naman. Noong nakaraan, ikaw ang kumuha kay Suping N. Akala kayo kung sino ka pa. Hindi kayo akalain, ginawa kalang palangguardia, makhang ikaw, hiu ka na. Ayase kalang palang Nagpapanggap ka pang chairman ng kumpanya. walang haya. Yang tong sinasabi mo, siya nabiya yun? Mukhang totoo naman, parang landi-landian kay mga lalaki. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. Kung hindi, ikaw, bubugbugin kita. Balief ka. Xiao Wang, bakit sinaktan? Mazisa siya, sana HR person na lang sinaktan. Kuya Wang, mali biyayang nabengamo? Kung gusto mong mamatay, huwag Montag akong hilahin pababa. Ano? Siya ang chairman. Lang si Xiao Wang, paano naging chairman? Sigurado bang hindi siya napagkamalan na iba? Ang Q at Montag, ako ang group manager. Aminin ko ang pagkakamali ko, chairman. Business manager at sales director ng Jia Hua Group, pumunta para pag-usapan ang proyektong mahigit 100 milyon. Hindi nila alam na ikaw ang chairman. Huwag kang magalit. Chairman, hindi ko alam na ikaw pala. Pasensya na, pasensya na. Sinasabing ang ignorante ay hindi dapat sisihin. Huwag kang magalit muna. May dala kaming proyektong 1 bilyon pesos. Kahit magdala ka pa ng 100 bilyon, ano naman? Ano ang pakialam kao? Kukunin pa natin ang sagot dito. Hindi pa natatapos ang kwento. May lakas ka bang sampalin ako? Alam, MOBA? Gayon, kinakatawan ko ang Jia Hua Group. Sasapakin kita. Kailangan pa bang pumili ng araw? Humihiling ako na agarang paghingi ng tawad sa akin. Kung hindi, ipapasara ko ang Jia Hua Group sa'yo. Tawagan mo si Lin Suan ngayon. Tingnan natin kung gagawin yan sa akin. Ikaw. Chairman, naging pabigla kami. Kararating lang namin. Nagpapanggap bilang Gawin nating alay ito para ipakita ang loyalty. itama, magpapatotoo ako diyan. Sino ang nakunwaring hip na negosyo? Iyang bastos na security guard. Bastos na security guard. Pati ang sekretarya mo, may relasyon sa security guard na yan, tapos hadlang pa sa mga kasosyo natin. Ako mismo ang nagtalaga sa kanya bilang hip ng department na negosyo. Sino kaya para bastusan siya? Ano? Totubeng hepe siya? Ginoo tagapangulo. Ipinaalam ko sa kanila ang posisyon ni Tsupingan. Pero hindi lang nila ako pinahiya, sinaktan pa nila ako. Lalo na si Wang Cheng bilang manager ng kumpanya. Hindi lang siya kakampi ng masama, binabaliktad pa ang katotohanan. Kuya Pinon. Kate Taga Jiahua Group. Hindi ko sila pinapansin. Bahala ka na sa kanila. Ako ang magiging suporta mo. To be continued. Simula ngayon, ay dadagdag ang Jiahua Group sa blacklist. Hindi na tayo makikipagtulungan kailanman. Ministro Su, patabat. Alam kayo ang mali kayo. Nagmamakawa ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pangako, hindi ko na ulitin. Panghuling beses na ito. Nga, ilang taon na tayong magkasama sa trabaho. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kuya Ping and Mga salitang ito, sinabi niyo ito noon. Wala nang silbi daiti, ngayon pa kaya may mangyayari. Itapon niyo sila palabas. Ministro Su.
Minamahal na ministro. Hindi ko talaga alam na kayo pala. Kahit bigyan niyo pa ako ng daang tapang. Hindi ko magagawang bastusin kayo. Kahit isang ordinaryong tao lang, hindi sila nararapat na api-api. Ikaw na marunong lang sa nakakataas. At umaasa sa kapangyarihan ng Wala kang manatili sa Huting Group. Simula ngayon, inatanggal ka na sa trabaho at ipapatupad ang total ban sa industriya. Ministro, patawad po, ministro. Ministro. Kuya-piyapa. Pasensya na talaga. Humawak lang ako ng telepono, hindi ko na akalaing nagdulot ng abala sa'yo. Walang problema. Untahan na natin ang channel partner. Sa bagong tatag na Haitian Group. Narinig nila na ang Jiahua Group makikipagtulungan sa kanila, tiyak masaya sila. Boss Lin. Hindi natuloy ang deal na ito. Ano? Hindi natuloy. Hindi niyo mesetup ang bagong grupo. May sopay PAKO awala, abangan ang kasunod. Kung andito pa si Fupingan, matagal na may kontrata. Chairman Lin, kagagawan ni Supingan ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana naming natapos ang... Sino naman? Sigurado, pumunta siya sa kumpanyang iyon at naging manager. Dahil na-terminate natin siya, may Hindi pa nagsisimula ang negotiations. Ginamit na ang posisyon. ilagay ang grupo sa black. Awaw. Pati nga lumuhod kami sa kanya. Umaasa na, bilang dating kasamahan, pipirma siya ng kontrata sa atin. Pero mas naging mayabang pa siya at sinabing hinding-hindi makikipagtulungan. Kipawa. Tingnan mo, ipapasara ko siya sa buong industriya. Salamat sa sakripisyo, kailangan lumuhod kay Kite. Dapat lang, trabaho natin ito. Para sa kumpanya, kaya kong lumuhod kahit kailan. Kahit maglakad sa apoy o umakyat sa bundok ng hamon, walang problema para sa akin. Magaling. Pero matatag na grupo, hindi tayo natatakot sa bagong grupo kahit walang pakikipagtulungan. Kampante ako makikilahok sa susunod na Heizaw Sumi. Dahil nakahanap ako ng bagong supplier. Mas mataas ang kalidad kumpara sa dati at mas mababa ang presyo kaysa sa merkado. Makipag-usap kayo sa ibaba pa ang presyo. Huwag kang mag-alala, Lindong. Hindi na ito magkakamali. Jinuong Zhao. Kaibigan KO, SI, Xinyao Duo. Madalas kaming magtulungan noon. Mga ilang buwan na ang Biglang tumigil siya. Hindi ko akalaing magtatayo siya ng sariling kumpanya. huwag kang makalala. Sinuri ko na ito. Walang problema sa kalidad ng mga materyales. Kumusta, Manager Kion? Direk Zhang, huwag kayong mag-alala. Kliyente kayo na dinala ni Ping An. Ginagarantia ko, mas mura ang giprezo kaysa sa ibang grupo. Salama, Manager Kion. Pagbukas ko ng pabrika, utang ko kay Ping An. Sa dami ng kliyenteng dinala niya, kumita ako. Pignon, tumawag sa opisina mo pero walang sagot, kaya nag-contact kailangan. Ang pagkakataon na ito. Seryosong kailangang magtulungan tayo. Sa pagkakataong ito, hindi ko kinakatawan Jiahua Group, kundi ang Huicheng Group. Hindi ko kinakatawan ang Jiahua Group. Ano ibig sabihin nito? Natanggal na ako, pero ngayon, nagtatrabaho na ako sa Huicheng Group. Si Lin Suambe ay Griegabali? Ikaw rin natanggal niya. Kung wala ka, makaating ba ang Jiahua sa ganitong estado? Tapos na ang lahat, ayos lang. Kung ganun, hindi na ako makikipagtrabaho sa Jiahua. Walang problema. Kung kailangan magtrabaho, gawin na. Kailangan kumita ng pera. Grab, gali nilang suyon ki kuya pignon, pero si kuya, kaya magpatawad. Ang ganitong ugat. Ang hirap ng makita ngayon. Kaya mo pa siya ipagtanggol. Kung ako, kukunin ko ang kliyente niya para mawalan siya ng trabaho. Sige na. Purmahan na natin ang kontrata. Supingan. Sinong nagsabing pwede kang dumating? Kita na bata. Susunod na kabanata. Sinong nagsabi na bawal akong pumunta? Ikaw ang dahilan muntik kaming mawalan ng trabaho. May lakas ka pang pumunta dito. Mawala ng trabaho. Kasalanan niyo yan. At saka, hindi naman kumpanya niyo ang pabrika na to. Bakit hindi kami pwedeng pumunta? Ang cute mo naman. Huwag masyadong mayabang. Ngayon si Boss Lin. Ay nagdesisyon na hindi na makipagtulungan sa inyo. Gayon, sa paningin ko, wala kang halaga. Chen Yao Duo. Hindi ito ang unang beses na nag-usap tayo. Alam mo ang lakas ng Jiahua Group. Paalala sa'yo. Kung makikipagtulungan ka sa kanya, magiging kalaban mo na ang Jiahua Group. Hindi lang yan. Sa presyo ng mga materyales. Kailangang bumaba pa ng isa pang 10%. Ang materyales ko isa 0% mas mura kaysa sa merkado. Gusto niyo pa ng mas mura? Bakit hindi na lang kami? Gayon si Yingying ang manager ng sales department. Sa hinaharap, siya ang direktang makikipag-ugnayan. Siya rin ang may hawak ng susi kung makikipag-partner ka sa Jiahua Group. Dapat siyang bigyan ng bayad sa pagod, di ba? Kung hindi, ang daming ibang suppliers diyan. Bakit kita pipiliin para makipag-partner? Gusto mong kumita ng ilalim na kita. Ano naman kang ganawan?
Nung nandito si Suping An, hindi ba't ganon din ang ginagawa niya? Anong pinapalabas mo diyan? Tang Yingying, huwag kang mag-imbento. Hindi ako kumita ng illegal. Ilang taon ka ng manager ng business. Sino maniniwala na hindi ka kumikita? Chen Yao Duo. Pirmahan na ang kontrata. Kung hindi, kahit isang segundo ang lumipas, baka hindi ka na namin piliin. Pag nawala mo ang kliyente tulad namin, wala nang silbi ang pagsisisi. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mga kagaya ninyong walang hiya na manager at direktor. Hindi ko naman balak makipagtulungan sa inyo, pero kayo pa ang nauna. Kung ganon, simula ngayon, ang pabrika namin, ang Guanglong, ay ilalagay ang Jiahua Group sa blacklist, hindi makikipagtulungan. Tapos pero hindi pa tapos. Itutulwa. Ang lakas ng loob mo na tanggihan kami? Sino ang nagbigay sa'yo ng Ano ka ba sa tangjang mo? Ang yabang mo. Oh. O baka naman ang mga aso ng Jiahua Group. Ay ganito lahat. Ikaw. Chen Yao Duo. Huwag mong pagsisihan ito. Kang wala ang Jiahua Group. Baka hindi magtagal ang bagong pabrika mo. Ang magsisi, siya ang talo. Sige. Mayabang ka talaga, Mark yan. Kung hindi ka makikipagtulungan, mas lalo mo kaming tinulungan. Tulungan kayo? Anong ibig sabihin? kakausap lang namin ng supplier na mas mura kaysa presyo mo, kalahati ng presyo sa market. Bukod pa doon, bibigyan pa nila ako ng komisyon na 1%. Yung presyo, yung material hindi sakto. Paano gaining camera? Ang alok ko ang pinakamababa na sa market. Sino pa ang mag-alok ng ganyan kababa kundi ako? Mandarayang negosyante. Mandareya. Ikaw pala. Menajak Su. Mas mababa ng 50% ang materials kumpara sa market. Pwede ka mag-report ng 40%. Yung natitirang porsyento, Ituring mo na lang na pasasalamat ka o SIO. Alam ko ang pinanggang no de mamatadian mo. Puro industrial na basura. Bukod pa diyan, matagal ka nang naka-blacklist sa maraming grupo. Sa tingin mo ba gagamitin ko ang materialis mo? Naiintindihan ka o. Basta kumuha ka ng paninda sa akin. marami kang mapapala sa hinaharap. Ano bang tingin mo sa akin? Kunin mo ang pera mo at lumayas ka sa opisina ko. Chen Sheng, sigurado ka bang gagamit ka ng paninda niya? Itutuloy, hindi pa tapos. Ang hirap makahanap ng umorder. Hindi pwede. Zia Zumira SAM ga plano. Maganda ang kalidad ng mga materyales ko. Mura ang presyo. Bakit hindi kunin ang produkto ko? Pinabalan kita. Huwag mong isipin na dahil hindi kita binigyan ng kickback noon, sisirain mo negosyo ko. Ano? Humihingi siya na kickback sa'yo noon. Oo. At noong tinanggihan ko siya, inilagay agad ako sa blacklist ng Jiahua Group. Pagbawi lang niya ang lahat ng ito. Naalala ko na. Sinabi sa akin Suping An, I block ang isang dealer. Siya pala SI Boston. Supingin. Grabe, ginagamit mo trabaho para sa Hindi ganyang tao si Ping An. Kung nasa blacklist niya ang supplier, may dahilan. Nandyan ang ebidensya, dumedepensa ka pa. Kaya nga sabi nila, ang magkamukha nagkakasama. At ang magkaugali nagkakampi. Ikaw at siya, parehas lang kayo. Kribilis. Na, umalis na tayo. Ganitong klaseng pabrika. Hindi ka dapat makipag-collab sa atin. Chun Sheng. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang MGA raw materials na puro industrial waste. Hindi mo na kailangang makialam. Peaceful bro. Kilala mo ba yung tao na yun? Siya si Sun Qiang. Medyo sikat din siya sa industriya. Ano, siya si Sun Qiang? Kaya mura ange material nila quasi puro industrial wastange gaminila. Ginagamit ang materials nila sa produkto. Hindi pumasa yan sa quality check. Ngayon, maaming kumpanya ang naglagay sa kanila sa blacklist. Jiahua Group, gusto bang magpartner sa kanila? Kung gusto nilang malugi, wala tayong magagawa. Huwag na lang masyadong isipin. Ginoong Qian, pirmahan na natin ang kontrata. Ginoong Qian, sana maganda ang partnership natin. Masayang pakikipag-partner. Hindi natuloy ang deal. Chen Yao Duo, long-time client in Jiahua Group, pero di nakumbinsi. Anong silbi niyo sa akin? Huwag magalit, Ginoong Lin. Hindi naman kami ang may problema, kundi si Suping An na naman ang nanggugulo. Sino naman? Mukhang si Qian Yao Duo at si Suping An ay sobrang magkaibigan.
Ayon kay Minister Chen, noon pa ay si Su Ping-an ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, si Su Ping-an ang biglang humarang. Pinilit niya si Qian Yaodu na tanggihan ang proposal natin para makipagtulungan. Walang niya talaga yang si Fu Ping-an. Laging kinokontra ako, balang araw papalagan ko siya. Pero Lindong, kahit hindi tayo nagkasundo kay Qian Yao Duo, sa pagsisikap natin, nakahanap tayo ng ibang supplier na makakapartner. Bagong supplier. Tama. At ang supplier na ito, hindi lang mataas ang kalidad ng material, mas mababa pa ang presyo ng 40% sa market price. 40% mababa. Sa presyong iyan, cost hindi abot. Bagong supplier ito, kaya mababa ang presyo nila para makuha ang kliyente. Sigurado tataas ang presyo, pero nangako siya dahil tayo ang unang kliyente. Kaya ang presyo ay mananatiling hindi magbabago. Ang galing, sa ganitong paraan, bababa ang presyo ng produkto at mapapansin ito ng mga kumpanya. Binigyan ako ng napakalaking sorpresa. Pumunta agad kay Ginoong Zhang. Kung papayag si Ginoong Zhang na makipagtulungan sa atin, siguradong magiging tanyag tayo sa susunod na C-State Summit. Sir Lim, pupunta na ako. Sandali lang. Siguraduhin na maayos ang lahat ng plano ngayon. Magbabayad ang kumpanya ng lahat ng gastos. Kapag napag-usapan ang pakikipagtulungan kay Mr. Zhang. Position Assistant Minister. Ikaw na ang magiging susunod. Salamat, Mr. Lin. To be continued, hindi pa tapos. Sabi ko naman, sa tulong ni Xiao Tzu, lalo tayong malakas. Kung itong presyo ay may gusto, kahit ako pang makiusap, baka mahirapan pa rin ito. Sa tulong ng distributor, makahatak tayo ng kliyente. Isang buwan mula ngayon, ang Haizo Summit. Huition Group. Siguradong magkakaroon ng pwesto. Kapag si Brother Ping-an ang nanguna, hindi lang pwesto, dapat ang pinakapinuno. Aba si Lin Xuan, ang babaeng yon. Hindi ko alam ang sasabihin tungkol sa kanya. Pumili pa siya ng si Sun Qiang. Yun ang salot ng industriya. Alam naman ng lahat, pero siya pa rin ang kumampi. Oh, Xiao Shu. Single KPABA, Ubake it? Binata. Uwagizipin ang Strabaulang. Mag-isip tungkol sa pagbuo ng pamilya. Wala pang nakikilala na tama? Tingnan mo yung sinasabi mo. Paano walang tamang tao? Hindi ba katabi mo na ang isa? Pa, ano bang sinasabi mo? Enaku. Kayong dalawa ang bagay na bagay. Parang ginawa ng tadhana para sa isa't isa. Lalo nate hindi KPA Kazal. Hindi ka pa naman ikinasal. Kung bagay kayo, edi magsama na lang. Ay naku, ayoko nang makialam sa'yo. Bilizan Mona, Abulamosia. Awa. Mukhang si Yatsin na ayos kay niya. Ayonamon. Mr. Zhang, nandito kami para pag-usapan ang partnership. Tapos na ang usapan. Sinong nagsabi sa inyo na pumasok? Jinu Zhang. Kalmalang Pacquiao, ha? Si Su Ping-an na naman, yung hayop na yun, dahil natanggal sa kumpanya. Kaya nagtatanim ng galit at sinadya pang sirain ang pangalan ng grupo sa harap ninyo. Huwag kayong mag-alala, iniutos ni Chairman Lin na maayos kayong asikasuhin bilang paghingi ng pasensya. Hindi ko magawa. Ang budget ng grupo ninyo para sa pagtanggap, 1,000, di ko kayang tustu. Naku, Jinu Zhang. Huwag na huwag po kayong mapapaniwala kay Su Ping-an. Ang sinasabi niya, taktika laban sa kanya. Ang totoo, mahalaga kayo sa aming Chairman Lin. Sa pakikipagtulungan niya sa inyo, ang gastos para sa inyong pagtanggap, sagot na namin. At hindi ko gagawing makilibre na pagkain sa inyo. Napaka-absurd na ganon. Kaya na lang, wala na yun. Ganito kalaking boss na ako. Hindi beses sa pagkain lang makakapagdesisyon kung magpipirmahan tayo o hindi. Eto, Ginoong Zhang, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Diretso na tayo sa usapan. Makipagkooperasyon sa aming grupo, ibababa ko ang presyo ng 40%. Huwag lang sa buong lungsod. Kahit sa buong probinsya o pati na rin sa buong bansa. Walang makakabayan yan. Mukhang plano nilang gumamit ng mababang klase na materyales para sa produksyon. Sige na, talagang nalaman ko na kung paano gumalaw ang Jiahua Group. Mr. Zhang, ito ay babawasan ng 40%. Mas malaki ang kikitain mo. Di mo ba naiintindihan ang sinasabi? Hindi ako makikipag-cooperate, tapos na. Mr. Zhang, ganito na lang. Babawasan pa namin na dagdag na 0% ang presyo. Kaya pa nilang magbawas ulit ng 0%. Mukhang nag-all out talaga ang Jiahua Group sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, para talunin ang Huichen Group sa Hai's House Summit. Kaya kailangan gumastos ng malaki.
Tama, arrogant ang Huitian Group. Bagong grupo na lakas loob makipagkompetensya sa Jia Hua Group. Parang hinahanap nila ang L'action. Mukhang sawa ka na sa buhay mo, nagkakalakas loob ka pang galawin ang grupo ng anak ko. Itutuloy. L'action. Mukhang sawa ka na sa buhay mo, nagkakalakas loob ka pang galawin ang anak ko. Kailangan ko kayong bigyan ng leksyon. Akala nyo ba totoo kayong hari dito? Kayo na ang nangunguna. Sige, pumapayag akong makipagtulungan. Bilis, bilis. Ay naku, ang galing. Zhang, sigurado akong sa tulong ninyo. Makakagawa tayo ng ingay sa Haisaw Summit. May isa lang akong maliit na hiling. Dapat may hatid ang produkto sa loob ng isang buwan. Huwag kayong mag-alala, Zhang. Tinitiyak kong isang buwan lang, tapos na. Maligayang pakikipagtulungan, Zhang. Maligayang pakikipagtulungan. Chairman Lin, nakuha ni ng order na, 2. At saka, 4 bilyon ang halaga ng kontrata. Alam kong hindi nagkamali sa'yo. Lahat ng ito ay dahil sa'yo at kay Ministro Chen. Simulan gayon. Ikaw ang bagong Assistant Director ng Business Department. Maraming salamat, Chairman. Pero hindi pa dapat maging kampante. Kung gusto nating magniningning sa Haisaw Summit, kailangan nating makakuha ng higit pang kontrat. Huwag kayong mag-alala, magagawa ko ito sa loob ng isang buwan. Kumuha na mas maraming order. Tayo yan. Inying, may hawak akong kontak ng kliyente. Kapag napirmahan natin ang mga ito, sigurado na ang tagumpay sa Haisaw Summit. Salamat, Bayo. Salamat, MR Liu, sa tiwala. Ang mga produkto ang pinakamura na nakita ko. Ipiliin ko kayong Natural na maging kasosyo. Masaya kang makatrabaho, MR Wee. kung maipapanatili ang presyong ito, at tuloy akong Hanggang dulo na renegosyo natin. Hindi pa tapos, may karugtong pa. Ayos na ayos ito. Kailan nyo balak magpakasal? Tia, medyo matagal pa yan. Kami ni Kuya Ping-an, mas gusto munang palakihin ang kumpanya bago magplano ng kasal. Zhang Zhang, kakaumpisa pa lang ng grupo. Marami pang kailangang gawin natin. On summit na tout. Pagsubok ko to kay Yatsin. Kapag naging matagumpay, ang lahat ng negosyo ng Global Group ay para sa inyo. Sa Hangzong, huwag makipagtulungan sa kanila. Kung sino ang kakausapin ni Zhang Zhong, akialam nyo. Hindi pa ba kayo nakakaalam? Si MR Zhang ngayon ay bisita ng aming Jiahua Group. Kung hindi mo lang noon pinag-usapan na masama ang aming grupo. Hindi nagkaroon ng alitan sa pagitan namin at ni Marzhang. Gayon, inisip na makipagtulungan kay Marzhang. Huli na. Marzhang, ang ganda ng mata mo sa pagpili. Hindi ka sumang-ayon sa grupong ito noon, kundi niloko ka na niya. Paano naluko? Lagi nang may tsismis na may misteryosong sponsor sa likod nila, pero gimmick lang yun. Gayon nagsimula na ang sumi. At wala namang balita na may misteryosong sponsor na nag-invest sa kanila. Nga, Marzhang, ang pakikipagtulungan sa Jiahua Group ay panalo para sa parehong panig. Kapag nakuha na ng Jiahua Group ang titulo, mas magiging sikat pa ang inyong global group. Sigurado ka bang ganyan kakumpiyansa? Na ang inyong grupo ang magiging numero 1. Naman, marami na kaming kumpanyang nakapirma ng kontrata. Nalampasan na namin ang market value. Nakuha ang unang pwesto sa buong probinsya. Pati na rin sa mga balita, headline kaagad. Kayo, na isang baguhang kumpanya lang. Anong ipanglalaban nyo sa amin? Oh, nakita kayo na yung balitang yan. Astig na talaga. Sa lopenge isang buwan, napabot niyo ang grupo sa antas na kahit si Madeon ang dumating, mapapahanga rin sigurado. Ganun ba? Nakakaingit naman yan. Alam nyo na ang lakas namin. Pagkatapos ng summit na to, ang grupo nyong Hichen, hindi na kailangang magpakita uli. Baki? Dahil, ipapaban ko kayo sa buong industriya. Kung hindi dahil sa panggugulo nyo sa kumpanya namin, Siguro sa hinaharap. bibigyan pa namin kayo ng bahagi. Sayang, mali ang pinili nyo. Siemper. Ang lahat ng ito ay dahil kay Tzu Ping-an. Kung hindi mo siya ginawang ministro, siguro, may pagay sa pa. Kung ganun, tingnan natin ang mangyayari. Ang Haisaw Summit ay malapit nang masimula. Pakiusap, mga negosyante, pakiupo na. Ang summit na ito ay pinangunahan ng probinsya at niraranggo base sa kabuwang halaga ng merkado ng unang quarter.
Ang nangungunang grupo ay makikipagtulungan sa probinsya para sa isang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Anong proyekto na bilyon? Dati, ang summit ay tungkol lang sa rankings. Bakit biglang nagkaroon ng pakikipagtulungan ngayon? Nga, wala akong narinig na balita tungkol dito. Ang dahilan kung bakit hindi namin ito ibinalita na maaga ay para sa patas na summit ngayong taon. Para maiwasan ang pandaraya at maibigay ang nararapat sa talagang malalakas na grupo. Ang galing, parang ginawa talaga ang summit na ito para sa akin. To be continued. Kapag nakuha ko ang titulo ng summit na ito, lahat ng empleyado sa ating business department. Lalaki ng dobo ang sahod. Pati kayong dalawang ministro. Bawat isa sa inyo ay bibigyan. Nikita MOBA, Supingan? Kung natutunan mong magtiis at magpakumbaba noon pa, at pumayag maging ordinaryong ehente, pwede ka rin sanang kumita ng double. Gayon, huli na para magsisi. Sayang, sa mundong ito. Walang gamot na pangsisi na mabibili. Bakit naman ako magsisisi? Hindi pa ba lumalabas ang ranking? Talagang hindi tumitigil hanggat huli na ang lahat. Mr. Zhang, kapag nakuha ang pinakamataas na puwesto sa nasungkit bilyong proyekto ng probinsya, kayo na ang magiging pinakapremyado naming katuwang. Pagdating panahon, hati tayo sa kit. Ako, tatlo. Ikaw, Pito. Ayon sa aming proseso ng pasusuri, mula sa daan-daang malakas na grupo, napili na namin ang 10 pinakamagagaling. Ngayon, opisyal kong inaanunsyo ang pagsisimula ng rankings ng summit. Narito na ang resulta. Pensons plus, Ange Fanga Group. Kabuwang halaga ngayong quarter, 10 bilyon. Pangsyam, ang Zhengmao Group. Kabuwang halaga ngayong quarter, 15 bilyon. Pangwalo, Ange Huayu Group. Pampito, Ange Chanté Group. Panganim, Ange Jiangxi Group. Panglima, ang Panga Group. Pang-apat, ang Changsheng Group. Pangatlo, ang Air Group. Ngayon, ipapahayag ko ang pangalawang pwesto, ang Huishan Group. Kabuwang halaga ngayong quarter, 40 bilyon. Ange Galing, Kuya Pinon. Kaya natin nakuha ang pangalawang pwesto dahil sa'yo. Pangalawa lang iyan. Anong ikinasasaya mo? Tama, Tianjing ang makakakuha ng proyekto na may bilyong halaga sa lalawigan. Kaya itong ranking na ito. Ang nasa ilalim ng una ay pangalawa lang. Sigurado ba kayo? Kayang makuha ang unang puwesto. Kemper, naniniwala sa dalawang ministro ko. Mukhang may tiwala ka pa rin sa sarili. Pero ikaw magaling ka naman na sa trabaho. Isang buwan, nagdala ng 40 bilyong proyekto sa Haitian Group. Narinig MOB, yen? Si Lindong ay lubos na kinikilala ang kakayahan mo. Kung nagsisisi ka na ngayon, bumalik ka sa kumpanya bilang empleyado. May oras pa. Ang unang puwesto, hindi magkakataong mapunta sa'yo. Ati na ang kumpanya nyo, malapit na sa pagkalugi. Kung babalik ako sa ganitong sitwasyon, sasama ba ako sa inyo? Para magdusa sa hirap. Sinasabi ko sa'yo, Supingan. Bukod sa salita, ano kaya mong gawin kapag ako ang nakakuha ng unang pwesto? Ipapaban kita sa industriya. Narito na ang pinakahinihintay nating sandali. Ang nangungunang grupo ay Huishan Group at Jiahua Group. May kabuwang halaga na 200 bilyong piso. 200 bilyon? Diyos ko! Sobra na ito, Pumasok sa top 100 ng bansa. Grabe ang agwat, ibang kumpanya parang gumagapang sa lupa. ang grupo ng Jiahua. Nakaangat na sila sa langit. Ganito ang tunay na lakas. Supingan, may masasabi ka pa ba? Kahit nakuha mo ang proyekto worth 40 bilyon. Pero, singing namin, nakakuha ng 200 bilyon. Yan ang pagkakaiba. Noong pinapaaral ka ng Lindong sa akin, kung hindi ka lang nagmataas, sana hindi lang 40 bilyong proyekto ang nakuha. Hindi bababa sa 10 bilyon. Talaga BA, Mr. Zhang? Sa sandaling ito, ano ang gusto mong sabihin? Zhang, sa tingin ko ngayon ay maaari kang magpaulan ng pamumutya sa kanila. Dahil ang hinaharap natin ay sa pag-abot, hindi lang ang pambansang top 100, kundi ang pandaigdigang top 100. Marlin, nagdesisyon ako. Itigil ang pakikipagtulungan sa Jiahua Group. Ano? Itigil ang pakikipagtulungan. Ichuchulwa. Ginoong Zhang, hindi niyo sinasabi na nagbibiro kayo. Ang summit na ito, umabot na sa puntong ito, tapos kakanselahin ang kooperasyon. Hindi ba parang di tama yun? Tingnan nyo ang itsura ko. Mukha bang nagbibiro ako? Ginoong Zhang, makuha natin ang unang pwesto, makukuha ang proyektong probinsya. Isang magandang pagkakataon kumita, di ba? Na, Ginoong Zhang, huwag na huwag mong gagawin. Dahil sa sinabi ng dalawang taksil, kakanselahin ba natin ang ugnayan? Mas mataas ang halaga ng kumpanya natin, 5 beses kaysa sa kanila.
Dahil ako ang sinasabi mong patay ng dalawang kaksil na yan. Ano? Ikaw pala ang tatay niya. Huwag mong sabihin. Ikaw ang nagpopondo sa kanila. Nakita ko na ang tunay na kulay ng Jiahua Group. Simula ngayon, ang grupo nyo ay permanenteng nasa blacklist ko. Hinding-hindi tayo magtutulungan. Hoy, tingnan nayo, bumaba ang kabuuang halaga ng Jiahua Group. Chong. Kung gusto mong magtapos ng kontrata, pwede. Pero magbayad ng 10 beses multa para sa paglabag. Kasi kahit wala ka, kaya ko pa ring talunin ang mga walang kwentang ito. Kami pa rin ang numero 1. Pinapabayad mo ako ng multa. Hindi ka ba parang masyadong kumbinsido? Sa halip, ikaw ang dapat magbayad sa akin ng danyos sa paglabag. Jinujang. Loka ka na sa pera? Gustong magtanggal ng kontrata. Paano humingi ng danyos sa akin? Una, Jinujang. ikaw pa namang isang malaking negosyante. Bakit mo nagagawa ang ganitong nakakahiya at makikitang ganit sa pera? Dahil ang mga produkto ng inyong grupo hindi pumasa sa quality check. Anong to be continued? May problema sa mga standards. Ano nangyari to? Bakit nagka-problema ang raw materials? Yun kayo, hindi kayo sakla ang production line. Ngayon lahat ng supplier ng raw materials pinalitan na ni Son Qiang. At sasabihin hindi saklaw. Chairman Lin, hindi raw materials ang problema. Siguradong nagkamali ang ulat ng inspeksyon. Wow. Sigurado nagkamali ang ulat ng inspeksyon. Opisyal na ulat ng inspeksyon. Paano ito magkakamali? Lindong, huwag ka munang mag-alala. Siguradong hindi problema ang hilaw na materyales sa batch na ito. Tama, ginagawa natin ang batch ng produkto. Ginamit ang natirang hilaw na materyales ni Tsupingan. Siguradong may problema sa batch ng materyales niya. Ang cute mo talaga. Ang cute mo. Umalis ka na sa Jiahua Group pero gusto mo akong gawan na masama. Lin Xian. Simula itinatag ang grupo, lagi kang sinusuportahan, walang reklamo. Pero, mas naniniwala ka na ako ang nananakit sa'yo. Kaysa maniwala, dumating sa kalagitnaan ang may sala. Huwag naman sana. Sila BA talaga, Direct Lin? Wala kang paniwalaan sa mga sinasabi niya, kahit wala ang pakikipagtulungan ni Mr. Zhang. Sa loob lang na 1 buwan. Nakagawa ako ng 160 bilyong kita para sa'yo. Magagawa BA na yan? Tama. Problema yan sa huling batch ng raw materials. Hintayin mo lang ako. Pagkatapos ng summit, mismo ang magpapatawag ng pulis pa. Sige na, host, i-announce mo na ang huling resulta. Tinyo niyo. Anong nangyayari dito? Wala na ang kabuwang halaga. Anong nangyari? Bakit biglang natigil? Anong susunod? Anong nangyayari? Host. Malamang may error sa sistema. Host. Suriin ang sistema. Kung dahil sa error ng sistema at nasira ang reputasyon ng grupo, sigurado akong ireklamo kita. Ang sistema ay sinuri bago ang summit. Walang problema ang nadetect at ang sistema ay nag-update ng real-time tungkol sa kabuwang halaga. Ngayon walang natira, ang ibig sabihin nito. Lahat ng order niyo ay nakansela na. Kitty. Ang dami ng order, paano naman matatanggal lahat? Ano? Lahat terminated na. Lin Chairman. Ano bang nangyari? Tanginging. May mukha ka pang magtanong sa akin. Lahat ng kliyente, hindi pumasa ang quality check report kaya inalis ang Paano nangyari yon? Raw materials natin, pinakamataas kalidad yon. Lin Tuan, matagal na binalaan. Yung supplier na yun, SI Sunshine. Ang MGA raw materials na puro industrial waste. Sayang, hindi nila pinakinggan ang sinasabi ko. Hindi sa hindi naniwala. Kundi kasi yung kabilang panig. Binigyan sila ng 0%. Kahit ang rebate ni Son Qiang, kinain nyo pa. Grupo ng Jiahua. Sinira nyo lahat. Supingan, nakikiusap ako, bumalik ka. Basta bumalik ka, may pag-isa pa ang grupo ng Jiahua. Dodabalhin kayo ang sahada mo. Lahat ng gastos mo, sagot ko. Taka. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng kumpanya. Azawa Kausiya. Hindi lang ang kumpanya ko ang sa kanya, pati ang global group ng katay ko, sa hinaharap, kanya rin yun. Samantalang ikaw, ang mga shares na nalulugmok mong kumpanya. Para saan pa ba to? Gusto mo bang ang Azawa Kaupea ang magbayad ng utang mo? Lin Xian.
Simula nung ginawa mo siyang business manager, alam ko na darating ang araw na mamumroblema ang Jiahua Group. Kasi wala naman talagang kakayahan sa negosyo yang tao na yan. Tungkol sa nakuha nilang 2 bilyong order. Ginawa nilang pain, ang murang materyales, pang-akit sa mga kumpanya. Asa ka tinulungan na rin kitang mag-imbestiga. Nag-aral si NG Accounting. Pero accounting na natutunan lang mula sa Blue Ribbon. Ano? Bakit ganito? Sa pamantayan ng pagpasok sa kumpanya, dapat may bachelor's degree, edukasyon niya. Paano siya pumasok? Bakit hindi mo pag-isipan? Si Chen Sheng at ang relasyon niya sa kanya. Ang relasyon nila. Dahil si Chen Sheng ay bayaw ni Tang Yingying. Ano? Ikaw, dumaan sa palakasan para Chen Sheng, akala ko mapagkakatiwalaan kita. Dinadala mo ang walang kwenta sa kumpanya. Ikaw ang may kasalanan dito. Sa'yo ang kumpanya. Hindi naman akin. Bakit ako ang dapat managot? Tama na. Wala naman kaming kinalaman dito. Bankrupt ka na, pero umasta ka pa rin na parang CEO. Kung may dapat sisihin, ikaw yon kasi tinanggal mo si Supingan. Kami ni Bayaw, halos mapagod na kakaisip, pero hindi talaga namin naisip ang paraan para tanggalin si Supingan. Ikaw ang salungat. Dahil lang sa ilang salita namin, tinanggal mo si Supingan. Sino ang dapat sisihin diyan? Tama na, hipag. Huwag na tayong makipagtalo sa babaeng feeling laging tama. Young kita Nathan. Hindi na mauubos sa buong buhay natin. Tara, mag-enjoy tayo. Supingin. Pomanhin. Ako ang nagkamali sa'yo. Tapos na. Chen Sheng, Tang Yingying, pinaghihinalaang nagbibenta ng peking produkto. sumama kayo. MGA Official. Nagamali kayo yata. Kami simpleng mga empleyado lang ng Jiahua Group. Siya ang totoong linswan. Kung sino ang dapat hulihin, siya yon. Opisyo. Wala kaming kasalanan. Tama. Nahuli si San Qiang, nasabi na niya ang kailangan. Kayo ba? Lalaban sa batas. Lin Xuan, Pakiusap, sumama ka sa amin. Tingin ko, nararapat lang sa kanila ito. Ang nanguna sa summit na ito ay Huition Group. panalo sa proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Ngayon ay ihahayag ang hatol. Lahat ay tumayo. Sun Chong, Chen Sheng. Tang Inying. Nagasala sa paggawa at pagbebenta ng peking at depektibong produkto. Malubha ang mga pangyayari. Hatol, 10 taong pagkakulong. Lin Xuan, nagkasala sa paggawa ng peking at depektibong produkto. Mas magaan ang kaso. Hatol, 3 taong pagkakulong. Sa araw ng kasal ng anak kong babae, may isang bagay akong ihahayag sa inyong lahat. Sa pagsisikap ng anak ko at manugang ko, ang Huichen Group ay matagumpay na naibenta sa publiko. Magaling. Congratulations. Ang araw na ito ay masaya at may dobel kagalakan. Magtuos tayo pa ipagdiwang. Cheers! Wakas ng palabas.